Isang magandang umaga sa bawat isa at isang kagalakan para sa akin at privilege na tayo sa inyong kalagitnaan upang ipangaral ang salita ng Panginoon. So, sa umagang ito, bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, alam ko na bakasyon na. So, mga estudyante sa atin dito, baka bakasyon ang isip. Pero nais kong simulan ang Sunday School natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang surprise na quiz. So, meron po akong katanungan sa atin lahat. At ang katanungan ko po ay, anong petsa ang Independence Day ng Pilipinas? Ano po bang nakakaalam ng petsa ng Independence Day ng Pilipinas? Pwede mo pakitaas ng kamay at pakisabi po ng sagot. Bata. June 12. At ano pong petsa nun? Taon? Pataas po ng kamay. 1898. Tama po ang sinabi ni DJ. June 12, 1898 ang ating sineselebrate na Independence Day. Pero alam niyo po ba na ang mga historians ng ating bansa, they think otherwise. O ang sabi nila, hindi ho June 12, 1898 ang araw ng kalayaan natin. Bakit daw po? Kasi noong June 12, 1898, idineklara po ni President Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Iprinoklama niya na malaya na ang Pilipinas noong panahon na yon. Ngunit, ang sabi ng mga historians, itong kalayaan na ipinoklama ni Emilio Aguinaldo ay hindi valid. Bakit daw hindi valid itong proclamation ng kalayaan na ito? Kasi, noong December 10, 1898, napirmahan o napagtibay ang Treaty of Paris. Now, alam po, baka iba sa atin. Brother Clyde, ayaw na history. Medyo dumudugong ilong ko dyan. Ang ibabahagi ko lang kasi itong treaty po ng Paris na napagtibay noong December 10, 1898, ito po yung kasunduan ng Espanya at saka ng Amerika. Sa kasunduan pong ito, isinuko ng Espanya ang kanyang mga colonies. Puerto Rico, Guam, at yung isa po doon, yung Pilipinas. Isinuko po ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika noong December 10, 1898. At dahil isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika noong December 10, ibig sabihin ho, hindi ho talaga malaya ang Pilipinas ng mga panahon nila. So si Emilio Aguinaldo, nag-declare siya ng freedom noong June 12, 1898, pero nasa ilalim pa rin ang Pilipinas ng Espanya, at noong December 10, nailipat tayo mula sa mga Espanyol patungo sa mga Amerikano. So kung isasabihin natin, hindi po talaga tayo malaya ng mga panahon na yon. It was not until noong July 4, 1946, nang idiniklara ng dating presidente ng Amerika na si Harry Truman, na idiniklara tayo, prinoklama yung Pilipinas bilang isang independent nation sa pamamagitan ng Tidings McDuffie Law. July 4, 1946. At kung meron tayo dito mga kasama na nabuhay ng mga panahon na yon, mula July 4, 1946, nagse-celebrate po ang Pilipinas ng Independence Day. Up until noong 1962, nung i-publish yung Proclamation number 28 ni President Diosdado Macapagal upang baguhin yung araw ng kalayaan ng Pilipinas mula July 4, 1946 pabalik dun sa June 12, 1898 na ngayon yun ang sineselebrate natin. So medyo sana hindi po dumugong ilong natin at sana naanuan din tayo na
yung sineselebrate natin, ang sinasabi ng mga historians, yung sineselebrate daw ng Pilipinas na kalayaan noong June 12, parang sabihin na natin, ang sabi nila sa nakakalungkot na statement, parang niloloko daw natin ang sarili natin. Dahil hindi naman daw naging malaya ang Pilipinas noong June 12, 1898. Hindi daw naging malaya. So, yan ang pasimula ng ating Sunday School. Na ang pag-uusapan kasi natin sa araw na ito, patungkol sa kalayaan. Pero hindi po patungkol sa kalayaan ng Pilipinas o kalayaang politikal, pag-uusapan po natin ang kalayaan natin kay Kristo. Nais po natin may paalala sa ating mga sarili kung ano ang kalayaan na meron tayo kay Kristo at kung ano yung responsibilidad na kaakibat nitong kalayaan na ito. So mula Sunday School hanggang sa morning worship mamaya, ito pong pag-uusapan natin sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. So iniimbitahan ko po kayo, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Babasahin ko po ang verse 1 hanggang verse 4. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 1, "It was for freedom that Christ has set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Behold, I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you. And I testify again to every man who receives circumcision that he is under obligation to keep the whole law." Verse 4, "And you have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law, you have fallen from grace." So, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, hilingin natin ang tulong ng Diyos sa oras na ito. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat muli sa araw na itinigalaw niyo sa amin upang kami humarap po sa inyo at ibigay ang aming sarili sa pagpuri ng inyong pangalan. Tunay nga o Diyos na kayo'y karapat-dapat na sambahin at itaas sa kabutihan na inyong ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, tanggalin niyo po sana mga distractions na nasa paligid po namin at tulungan niyo po kami na isentro ang aming atensyon sa pakikinig sa inyong salita. Pinadalangin namin ang bawat isa ay makinabang sa pag-aaral ng inyong pong salita at sa gitna po nito, malulhati po namin kayo sa aming pong pag-aaral. Ito po yung aming samot dalangin sa inyo sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sa ating pag-aaral ngayon, tatalakayin natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. So, bigyan lang muna natin ng konteksto, maikling konteksto lang kung ano ba ang tema nitong sulat na papunta sa taga-Galacia. Ngayon, nagkaroon ng problema sa iglesia, sa Galacia. May mga bulaang guro na nagtuturo na binabago nila o pinapapangit nila yung ebanghelyo na tinuro ni Pablo sa kanila. Itong mga bulaang guro na to, na ang tawag sa kanila nung maraming mga commentators ay yung mga Judaizers. So itong mga Judaizers na to, ang claim nila, nanampalataya sila kay Kristo. Sila daw ay nagtiwala kay Kristo, ngunit sila pa rin ay kumakapit sa kautusan ni Moises. So ito yung mga Hudyo na ang sabi nila, nagtiwala sila kay Kristo, pero yung batas ni Moises, inilalagay pa rin nila sa napakataas na lugar. At dahil itong church pala sa Galatia, composed ito, binubuo ito ng mga Hindil. Yung mga taong, ang tawag sa mga hindi kabilang sa mga Hudyo, tawag sa kanila ay Hintil. At dahil sila hindi naka-receive o nakatanggap nung kautusan ni Moises, ang tinuturo nitong mga Judaizers na ito, kailangan daw nilang magpatuli. By the way, yung pagtutuli nung panahon na yon,
ito yung requirement ng kautusan ni Moises dahil ito'y tanda na ikaw ay kabilang sa tipan ng Diyos at ikaw ay nasa Diyos. Yung pagtutuli, yun ang senyales. Ito yung requirement ng kautusan ng Diyos. So, ang sinasabi ng mga Judaizers, ganito po, no? Kung tayo daw ay maliligtas, kailangan nating sundin yung kautusan ni Moises at dapat magpatuloy tayo na gawin yung kautusan ni Moises. Now, ito sigurong napakalaking problema nung bata pa lang ng iglesia. Kasi nung bata pa ang iglesia, nagsimula ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hudyo eh. Doon nagsimula, sabi ng Biblia, salvation is to the Jew first. Nauna ang mga Hudyo. At dahil dito, nagkaroon siguro ng napakalaking problema kasi bagamat yung mga Hudyo, naliligtas sila, syempre isipin nila lang buong buhay nila, ang kautusan ni Moises ang iniyayakap nila. So, ang nangyari sa mga maraming Hudyo, bagamat nanampalataya sila kay Kristo, niyayakap pa rin nila yung kautusan ni Moises. At nangyari nga sa Acts chapter 15, kung maaalala nyo na sa prosesong ganito, nagkaroon ng mga maling pagtuturo sa iglesia. Some started to teach na kailangan ng pagtutuli para ang isang tao ay maligtas. At dahil nga dito sa pagtuturo na ito sa Acts chapter 15, nagkaroon ng debate, na-involved sa debate si Apostol Pablo at si Barnabas. Nagkaroon ng debate. At dahil sa debating ito, dito nauwi ang pinakaunang council na naganap sa Jerusalem upang isettle nila kung ano ba talagang basihan ng kaligtasan. Sinaniyahan ko kayo sa Acts chapter 15, pero hawakan niyo po yung lugar niyo sa Galatians. Ito po ang naging conclusion nila. Ang sinasabi po ng mga Judaizers, ang kailangan para maligtas ay sumunod sa kautusan ni Moises. Pero anong naging final word dun sa Jerusalem? Acts chapter 15, si Pedro pong nagsasalita sa verse 8. Ang sabi po ni Pedro ay ganito, "And God, who knows the heart, testified to them," yung them po dito, tinutukoy po mga hintil, "giving them the Holy Spirit, just as He also did to us. And He made no distinction between us, mga Hudyo, and to them, na mga hintil, cleansing their hearts by faith." Verse 11, sabi ni Pedro, "But we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way as they," o yung mga hintil, "are." So anong naging konklusyon dun sa unang council sa Jerusalem? Ang naging konklusyon po ay ganito, sabi ni Pedro, ang mga Hudyo daw at ang mga hintil naliligtas sa iisang paraan lamang. At hindi po ito yung paraan ng pagsunod ng kautusan. Naliligtas daw ang isang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo lamang. Wala nang iba. Yun po yung naging final word dun sa council sa Jerusalem. At kaya nga, nung kumakalat itong pagtuturo na ito sa Galatia, talagang naalarma si Apostol Pablo. Kasi nakita niya na itong maling pagtuturo na ito ng mga Judaizers, ang pinaka-pangit na resulta nito ay yung kalayaan ng mga mananampalataya doon sa Galatia. Yun ang mawawala kung sakaling umiral yung maling pagtuturo doon. And ang ano ni Pablo, na kung magpatuloy itong pagtuturo na ito, babalik sa pagkaalipin itong mga hintil na nanampalataya na kay Kristo. So sa buong sulat, pinag-uusapan po natin yung buong tema ng sulat sa Galatia. Ang buong tema po nito ay ang pagtuturo ni Pablo
na ang kaligtasan or ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos, o tinatawag nila sa English na justification. Ang justification po pala sa Tagalog, pag-aaring ganap, ito yung gawain ng Diyos kung saan idinideklara niyang matuwid ang isang makasalanan, hindi dahil sa kanyang mga ginagawa, kundi dahil lamang sa ginawa ni Kristo. So pag ginamit po natin yung term na justification o pag-aaring ganap, ito po yung pagdideklara ng Diyos sa isang tao na siya ay isang matuwid na tao sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. At itong buong Galatians po, tinuturo ni Pablo itong doktrina ng Diyos, ng justification, at tinuturo niya rin yung mga consequences, yung mga warning na kung hindi niyo pang hawakan itong doktrina ng justification, itong mangyayari sa inyo. So, yan po yung pinakatema ng buong sulat ng Galatia. Ngayon, nakita na natin yung konteksto ng sulat ng Galatia. Puntahan na natin yung pinaka-verse na binasa natin kanina. Yung Galatians chapter 5, verse 1 hanggang verse 4. Actually, yung focus lang natin will be verse 1, pero mapapanggit din po natin yung verse 2 to 4. So, outline lang po natin sa mga nagtitake down ng notes. Meron lang po tayong tatlong puntos. Una is, ano yung rason kung bakit tayo pinalaya ni Kristo? Ikalawang punto po natin, ano po yung responsibilidad na kaakibat nitong kalayaan na ito? At ikatlo, ano po yung dapat na maging reaksyon natin sa pagtuturo po na ito? Ito yung mga practical na application po natin. So, first of all, i-consider po natin ano yung reason kung bakit, balik po tayo sa Galatians chapter 5, ano yung reason daw kung bakit tayo pinalaya ni Kristo. At yan po yung sinasagot ng verse 1, ang sabi ni Pablo, it was for freedom that Christ has set us free. Upang tayo daw ay maging malaya, kaya tayo pinalaya ni Kristo. Medyo parang circular yung pagkakasabi ni Pablo. So ngayon ang gusto nating maintindihan, ano ba yung kalayaang tinutukoy ni Pablo dito? Kasi yung rason daw kung bakit tayo pinalaya ni Kristo, dahil daw para tayo ay maging malaya. So alamin natin kung ano ba yung kalayaan na tinutukoy ni Pablo, at alamin din natin kung paano tayo pinalaya ni Kristo. So una sa lahat, alamin natin ano ba yung kalayaan na tinutukoy ni Pablo dito. Pag pinag-usapan po natin ng word na kalayaan dito, iba-ibang tao may kanya-kanyang opinion. Iba sasabihin na kalayaan, they think of political things. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to education, ganon. Pero naman, pag sinabi natin kalayaan, ang isip nila socially, yung freedom from oppression, kalayaan sa paghihirap, ganun yung pag-iisip naman. Pero yung pinaka-popular po na ibig sabihin ng kalayaan para sa nakararami, pag tinanong mo, especially mga kabataan, pag tinanong sila, ano ba para sa inyo yung kalayaan? Ang sagot ay, yung kalayaan, yung pwede kong gawin, yung anong gusto kong gawin, na walang nagbabawal sa akin. Yan yung pananaw ng iba pag sinabing kalayaan. Yung pwede kong gawin na kahit anong gusto kong gawin na walang magbabawal sa akin. Yan ang kalayaan. At sadly, sa church din, sa panahon natin, nagtuturo din ng iba't ibang klaseng kalayaan. Maraming mensahe ngayon na sa iglesia, ang tinuturong kalayaan kalayaan from financial struggles, kalayaan sa sakuna, kalayaan sa mga karamdaman. So, itong panahon natin nakalulungkot kasi pati yung iglesia, ginagamit itong talata na ito, yung binasa natin, upang sabihin na pinalaya tayo ni Kristo upang hindi tayo maghirap, or pinalaya tayo ni Kristo upang hindi tayo magkasakit. So, hindi po itong tinuturo ng talata po na ito. So, yan po yung mga maling pananaw na nakikita natin sa panahon natin. Pero pag-usapan natin kung ano ba yung kalayaan
na tinutukoy ni Pablo dito sa verse 1. Now, si John Calvin po, ang tingin niya sa kalayaan, meron daw itong tatlong aspeto. So, yung unang aspeto daw ng kalayaan na binibigay sa atin ni Kristo, yung kalayaan na binibigyan tayo ng isang malinis na konsensya sa harap ng Diyos. Ibig po sabihin nun, na sa harap ng Diyos, nabigyan tayo ng kalayaan na yung guilt ng kasalanan natatanggal sa atin. Ibig sabihin po nun, ang implication po nun, hindi po tayo, bago tayo nakapunta kay Kristo, bago tayo lumapit kay Kristo, hindi po tayo malaya sa kasalanan. Ang larawan po kasi ng Biblia sa bawat isang taong narito ngayon, whether we like it or not, kung may picture na idodrawing sa atin, ang picture po na yun ay isang picture ng alipin. Isang alipin ang picture sa bawat tao. Baka nagtatanong kayo, picture ng alipin? Hindi naman ako alipin ngayon Tsaka bawal na yung pagka-alipin ngayon, di ba? Bawal na yun. Simula nung panahon ng mga sa UK noon, di ba? Wala na. Now, yan din yung naging sagot actually ng mga Hudyo. Puntahan po natin yung John chapter 8 at pwede po ba akong humiling ng babasa ng John chapter 8 verse 13? John chapter 8 verse 13. Babasa na lang po sa una pong makakakita. Okay lang. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay, sabi ni Jesus sa John chapter 8, kausap niya yung mga Hudyo, no? Malalaman niyo daw yung katotohanan at yung katotohanan, yun daw ang magpapalaya sa inyo. Anong naging tugon ng mga Hudyo sa verse 33? Pwede po bang pakituloy na lang po ng basa? Sa kanya'y kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham, at kailanmay hindi pa naging alipin ni lumang tao. Paano sinasabi mo, kayo'y magiging malaya? So, anong sagot ng mga Hudyo? Teka muna, Jesus. Kami binhi ni Abraham, anak kami ni Abraham. At hindi pa kami kailanman naging alipin ni naman. Now, ang tanong ko po sa inyo, totoo po ba yung sinasabi ng mga Hudyo? O may nakalimutan sila? Tama po ba yung sinabi ng mga Hudyo na hindi pa kami naging alipin kailanman? Tama po ba yun? O may nakalimutan sila? Ano yung nakalimutan nila? Yung nakalimutan nila yung Egypt? Diba? 400 years of slavery sa Egypt. Nalimutan ng mga Hudyo na naging alipin sila. So, yung sagot ng mga Hudyo dito, sablay, pero alam niyo yung pinaka-interesting, yung sagot ni Jesus. Ang sagot ni Jesus, imbis na ituro ang Ehipto, ano pong sagot? Patuloy na lang po ng basa sa verse 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Hindi ba't nakagugulat ang sagot ni Kristo? Imbis na sabihin sa kanila ni Kristo na nakalimutan nyo na may Egypt, na alipin kayo dati ng mga taga-Ehipto, hindi lang sinabi sa kanila ni Kristo. Ang sabi sa kanila ni Kristo, truly, kung sino man daw ang nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan, siya daw ay isang alipin. Kung sino daw yung namumuhay sa kasalanan, yun daw po ay alipin. At ito pong katotohanan na tinuro ni Kristo sa verse 34 ay siya rin katotohanan na sinabi ni Pablo sa Romans chapter 6, verse 16 to 17. At itong talata na ito, Romans 16 to 17 at verse 20, ipinapakita ni Pablo sa mga mananampalataya sa taga-Roma kung ano yung estado nila bago sila niligtas ni Kristo. Ang sabi ng Romans 6,
tayo daw ay, ano sabi ng verse 16? Romans 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kayo na ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo yung mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuloy. Kaya tama, ang sabi po ng Romans 16, kung sino daw yung sinusunod natin, alipin daw tayo nun. At ang sabi ni Pablo, tayo daw, bago daw tayo lumapit kay Kristo, ang sinusunod daw natin yung kasalanan. And therefore, ang sabi po ng, ituloy, pabasa po ng verse 20, Sapagkat na kayo ay mga alipin para kasalanan, kayo'y malalaya tungo sa pagiging matuloy. so anong sabi ni Pablo? Yung dati nating estado, bago tayo lumapit kay Kristo, tayo daw po ay mga alipin ng kasalanan. Pero, ano daw ang nangyari nung tayo ay makiisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya? Sabi po ng Romans 6, verse 5 and 7, no need to turn there, yung pagkakasama daw natin kay Kristo sa pananampalataya sa Kanya, pinalaya daw tayo sa kasalanan. At hindi lang sa kasalanan, ang sabi ni Pablo, pinalaya din daw tayo dun sa penalty ng kasalanan, which is yung kamatayan. Ibig sabihin po nun, yung mga kasalanan natin, yung guilt ng kasalanan, natanggal na sa atin. Hindi na tayo alipin itong kasalanan na to at hindi na rin tayo nasa ilalim ng kamatayan. Dahil sa pakikisa natin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung tinutukoy ni John Calvin na unang kalayaan natin kay Kristo. Na tayo'y malaya sa kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Pero may pangalawa siyang aspeto ng kalayaan. Itong sinasabi niya, yung ikalawang aspeto daw ng kalayaan na meron tayo kay Kristo, yung kalayaan na dahil hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan ng Diyos, ibig sabihin, hindi na natin basihan yung kautusan ng Diyos upang maging paraan natin na tayo'y ariing ganap ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ni Calvin, hindi na po tayo sakop ng batas na yung batas ang ginagawa nating basihan na itong ginagamit natin na ito yung pinupuntuhan natin, tinuturo natin na ito ang magiging rason kung bakit ako aariing ganap ng Diyos. Hindi yung kautusan. Sabi ni Calvin. So, ang punto ng ng talata ng Galatia, ang pinaka buong letter ng Galatians po, ang sinesentro po nito is yung ikalawang uri or aspeto ng kalayaan. Ang pinaka-punto po ng Galatia, yung verse 5, verse 1, yung kalayaan po na tinutukoy dyan ay yung kalayaan sa kautusan. Kalayaan sa kautusan bilang isang pamamaraan na tayo'y maging matuwid sa harap ng Diyos. Kasi po, sa buong letter po na ito, ipinipilit ng mga maling guro, ipinipilit nila na kailangan sundin natin ang batas para tayo maligtas. Ang sabi naman ni Pablo, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Maliligtas lang tayo or aariing tayong ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan pong yung tema na yan ang paulit-ulit na makikita natin sa Galatians. Tingnan po natin, Galatians chapter 2, verse 15 at verse 16, pabasa po. Tayo mismo ay
nalalaman natin na ang tao ay hindi maaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang aaliing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aaliing ganap ang sinumang gaman. Question po, sino po yung kausap ni Pablo dito sa talata na ito? Kausap ni Pablo, walang iba, kundi si Pedro po ang kausap ni Pablo. Si Pedro ang kausap ni Pablo. Sa harap po ng iglesia, ni-rebuke ni Pablo si Pedro dahil sa pagiging hipokrito niya. Kasi ang nangyari, si Pedro, nung wala pang ibang mga Hudyo dun sa iglesia na dumadalaw, galing Jerusalem, kumakain kasama ng mga Hintil. Pero, nung dumating yung mga Hudyo na galing sa church sa Jerusalem, anong ginawa ni Pedro? Dyan muna kayong mga Hintil, ha? Sama muna ako dito sa mga tropa kong mga Hudyo. Nilayuan niya. At anong sabi ni Pablo sa kanya? Pedro, hindi ka lumalakad ng ayon sa Ebanghelyo. Bakit? Sabi niya sa verse 16, ito yung bias, yung verse 15, bias ng mga Hudyo yan eh. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil, mga makasalanan. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi. Pero anong sabi ni Pablo pagdating sa verse 16? Ang tingin ng Hudyo, makasalanan ng mga Hintil, ang mga Hudyo, hindi. Pero anong sabi ni Pablo sa verse 16? Ang tao daw ay hindi aariing ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang sinasabi ni Pablo, verse 16, sa pagtuloy nating basa, even we, sabi ni Pablo, tayong dalawang Pedro, na mga Hudyo, na merong kautusan, na alam natin ang kautusan, tayo rin, nanampalataya tayo kay Kristo para ariing ganap tayo ng Diyos. Hindi dahil dun sa pagsunod natin, kundi dahil sa pananampalataya lamang. So, ang pinupunto ni Pablo, sabi niya, hindi dahil sa pagsunod natin sa kautusan, kaya tayo tatanggapin ng Diyos. Tatanggapin tayo ng Diyos, kundi dahil lamang sa pananampalataya natin sa tapos na trabaho na ni Kristo. Yan ang punto ng Galatians chapter 2, 15 to 16. Tingnan naman natin yung Galatians chapter 3, verse 11. Isa pa ring pagdidiin patungkol sa kautusan. Galatians chapter 3, verse 11. Mabasa po. Now that no one is justified by the law, for God is evident, for the righteous man shall live by faith. So, anong sinasabi ni Pablo sa Galatians chapter 3, verse 11? Evident daw, kitang-kita daw, na wala daw tao na magiging matuwid sa harap ng Diyos or aariing ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Wala daw. Kasi, kinote yung doon sa Old Testament, ang matuwid daw na tao ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, yan ang pinupunto ni Pablo. Puntahan naman natin yung Galatians chapter 3, verse 22 naman. Pabasa ko ng verse 22. Subalit, ibinilanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa galing ng kasalanan, upang ang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. Patuloy na po yung verse 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at ginagampayan sa galing ng kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Ano pong sinasabi ng Galatians chapter 3, verse 22? Yung kasulatan daw po, parang ang ginawa daw sa atin, binusalan daw tayo. Binusalan daw tayo na hindi
hindi natin pwedeng sabihin matuwid tayo. Pinusalan yung bibig natin na hindi daw tayo pwedeng mag-claim na matuwid tayo. Kasi lahat daw tayo makasalanan. Yung pong sinasabi ng verse 22. At ito, tayo daw ay, paano natin nalalaman na makasalanan tayo? Sa pamamagitan ng mga kautusan. Yung kautusan po, ito ang nagpapakita sa atin na tayo ay hindi mga magtuwid na tao. So sa halip po na tingnan natin yung kautusan, bilang paraan natin na tayo tanggapin ng Diyos, pag tinitingnan ba natin yung kautusan, nakikita ba natin kung gaano tayo mabait? Pag tinignan niyo po yung 10 utos, nasasabi niyo pa na, wow, bait ko naman. Pero mo, ano ko yung commandment number 1, 2, 3. Kaya lang, medyo sablay yata ako sa 4. Sablay din yata ako sa 10. Kaya, ganun po bang nasasabi natin? Pag tinitingnan natin ang kautusan? Anong sinasabi natin pag nakikita natin yung kautusan? Grabing makasalanan pala ako. Kasi dun sa 10 utos na yun, wala yata akong isang nasunod na maayos eh. Lahat, sinuway ko, lahat, hindi ko sinunod. Ganun ang ginagawa ng kautusan. Ang pinupunto ni Pablo, hindi pinapakita sa atin ng kautusan kung gaano tayo kabuti. Ang pinapakita ng kautusan, verse 24. Ano sabi po ng verse 24? Patuloy na lang po ng verse 24. Kaya ang kautusan ay naging ating taga-supply hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun pala ang gamit ng kautusan eh. Ang gamit daw pala ng kautusan para ipakita yung kasalanan natin upang makita natin kung gaano tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Ang gamit daw pala, sabi ng verse 24 ng kautusan, ay upang ituro tayo doon sa tagapagligtas. Upang igabayan tayo na makita natin ang kasalanan natin at makita natin meron palang tagapagligtas. At yung tagapagligtas na yun, si Kristo. At kung ako'y maliligtas, ang sabi ng verse 24, ito daw ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang nakita natin dito na tinutukoy na kalayaan ni Pablo ay yung kalayaan natin bilang mananampalataya na hindi na tayo nagtitiwala sa kautusan bilang paraan natin para ariing ganap tayo ng Diyos. Ang emphasis po, ang kalayaan pala natin ay hindi nanggagaling sa pagsunod natin sa kautusan. Ang kalayaan pala natin ay nanggagaling kung tayo manampalataya kay Kristo sa tapos ng trabaho ni Kristo. Yan po ang punto nung kung ano yung pinag-uusapan natin kalayaan. Ngayon, alamin naman natin kung paano ba tayo pinalaya ni Kristo or paano ba nakuha ni Kristo itong kalayaan na ito para sa ating mga nanampalataya na. Paano mo ginawa ni Kristo na palayain ang mga makasalanan? Basahin natin Galatians chapter 3 verse 10. Pabasa po ng verse 10. Sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sipain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ayan. Ang sabi po ng Galatians chapter 3 verse 10, kung pagbubulay-bulayan natin, lahat daw po ng nasa ilalim ng gawa ng kautusan ay nasa ilalim daw ng sumpa. Bakit daw po nasa ilalim ng sumpa? Kasi sinabi daw ng kasulatan na sumpain daw ang lahat ng hindi nananatili sa kautusan ng Diyos sa lahat ng bagay na nakasulat dito upang gawin ito. So, ang sinasabi po ng kautusan, kung gusto nyo akong sundin yung kautusan, kailangan nyo siyang sundin perfectly. Ibig
Ibig sabihin po, ang sabi ng kautusan, kung susundin nyo ako, hindi po ako tumatanggap ng 99.9%. Ang tinatanggap ko lang po, 100%. Ito rin po ang sinasabi ni Santiago sa James chapter 2, verse 10. Sabi doon, kung sino daw ang sumusunod o gumagawa ng buong kautusan, at siya daw ay matalisod sa isa. Isipin nyo, isa lang magkamali daw siya ng isa, guilty na daw siya sa lahat ng kautusan. So, ang pinapakita sa atin, lahat pala tayo ay guilty. Kasi hindi ko na po kailangan tanungin sa atin kung nasunod ba natin ang 10 utos. Kasi isa lang daw ang mali natin, isa lang daw hindi masunod natin, bagsak na tayo. Yun ang sinasabi ng Galatians 3:10. Sinumpa na daw tayo, nasa ilalim tayo ng sumpa. Pero ang sabi ng verse 13, kung paano daw pinalaya ni Kristo yung mga nananampalataya sa Kanya. Verse 13, pabasa po. Sino pong makakita? Christ has redeemed us from the curse of the law. He paid the curse for us, for it is written, "Cursed is everyone that hangeth on a tree." Ayun po. Ang sabi po ng verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. Ibig sabihin po, tinubos daw tayo, yung mga nanampalataya ay tinubos mula daw sa sumpa ng kautusan. Paano daw tinubos? Paano daw nangyari yun? Kasi sabi ng Biblia, sinumpa daw yung mababayubay sa puno o sa isang kahoy. At alam natin, isa lang naman ang nabayubay sa krus na siyang tinanggap ng Diyos yung sakripisyo na yun. Walang iba, kundi si Kristo Jesus. Para tayo tubusin ng Diyos, para tayo tubusin ni Kristo, merong bayad Kailangan magbayad, may ransom dapat. At yung ransom po na yun, walang iba, kundi ang banal na dugo ni Kristo na dumaloy sa krus. At kung tayo daw ay mananampalataya kay Kristo, tayo daw ay mapapalaya sa sumpa ng kautusan. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil dun sa ginawa ni Kristo sa krus. At sa krus, kung napansin yung statement doon, having become a curse for us. Sa krus po, nagkaroon tayo ng kapalit. Na sa halip na tayo ang parusahan ng Diyos, sa halip na ang galit ng Diyos ay ibuhos sa atin dahil sa kasalanan natin, ibinuhos kay Kristo. Ibinuhos kay Kristo. Kaya nga, yung mga nananampalataya kay Kristo, hindi na ho paghahatol ang inaabangan natin. Kasi meron nang nahatulan para sa atin ang Panginoon natin. Kaya nga ito yung tunay na kalayaan na sinasabi ng Biblia. Kalayaan natin na hindi na tayo mananagot sa demands ng kautusan. Kasi alam niyo po ang demand ng kautusan, sundin niyo ako, pag di niyo ako sinunod, patay kayo. Yan ang demand ng kautusan Pero dahil tayo pinalaya na ni Kristo sa sumpa ng kamatayan na ginagawa ng kautusan, tayo'y malaya. So, anong punto natin? Sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, it was for freedom that Christ has set us free. Pinalaya tayo ni Kristo. At ang ibig sabihin nito, ang isang tao daw na inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yun daw yung taong malaya. So kung ikaw ngayon ay na kay Kristo, ikaw yung tunay na malaya. Bakit? Kasi yung hindi ka na umaasa sa sarili mong gawa. Hindi ka na tumitingin sa sarili mo upang ikaw ay tanggapin ng Diyos. Ang tinitingnan mo, yung tapos ng trabaho ni Kristo sa krus. Na siyang tinatanggap na katuwiran ng Diyos para makapasok sa langit. At yan ang kalayaan na ibinibigay
ni Kristo. So yan ang una nating punto. Ngayon, puntahan natin, napakabilis lang, ano pa yung responsibilidad na kaakibat nitong kalayaan na ito. Yan po yung sinasabi, yung ikalawang bahagi ng verse 1. Sabi ni Pablo, "It was for freedom that Christ has set us free." Merong dalawang bagay daw na dapat tayong gawin. Keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery. So, dalawang responsibilidad po para sa umagang ito, para sa atin. Una sa lahat daw, positively, tumayo tayo doon sa katotohanan na tayo malaya na kay Kristo. Ang ibig sabihin po nung salita na tumayo tayo, ito po'y maging committed daw tayo doon sa katotohanan na yon at huwag daw nating bitawan yung katotohanan na yon. Kung tayo daw ay malaya, ang sabi ng verse 36 ng John, "If the Son of Man makes you free, you are free indeed." Kung tayo daw ay na kay Kristo, malaya daw tayo. Kaya kung tayo daw ay inilagay na ni Kristo sa lugar ng kalayaan, huwag na daw tayo umalis doon. Manatili daw tayo doon sa lugar ng kalayaan na binigay ni Kristo. Bakit ganun ang utos ni Pablo sa mga taga-Galacia? Kasi alam niyo po, sa Galatians chapter 1 verse 6, na-shock po si Apostol Pablo eh. Sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6, "I marvel, anong nangyayari sa inyo? Bakit iniiwan niyo si Kristo? Pinagpapalit niyo si Kristo sa mga kautusan, sa mga maling pagtuturo." Itong ginamit na word sa Galatians chapter 1 verse 6, military term po yan, yung word na deserting, military word na nagtumutukoy sa mga traidor. So parang sinasabi ni Pablo sa kanila, sa pagyakap nyo sa maling pagtuturo na ito, tinatraidor nyo si Kristo. Iniiwan nyo yung katapatan nyo kay Kristo, kapalit itong maling pagtuturo na ito. So ang command sa kanila ni Pablo, malaya na kayo kay Kristo, manatili kayo dyan, huwag kayong gumalaw dyan. Huwag nating hayaan na yung ibang pagtuturo, idiin sa atin upang yung kalayaan na yun, mawala. Yun ang unang responsibilidad. Manatili dun sa kalayaan na yun. Ikalawang responsibilidad, negatively. Sabi ni Pablo, "Do not be subject again to a yoke of slavery." Or, huwag daw tayong magpailalim muli sa pamatok, sa bigat ng pamatok na maaring maging alipin daw tayo muli. Now, bakit ba sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatians na wag kayong magpailalim ulit sa isang pamatok ulit? Bakit kaya ulit? Kasi itong mga hintil na ito, bago sila napunta kay Kristo, sumasamba sila sa maraming Diyos-Diyosan. Sa Galatians chapter 4, mababasa po natin yan from verse 8 to 11. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan bago nila nakilala ang Diyos. At sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan nila, sila daw ay nasa alipin daw sila. Paano sila naging alipin? Sabi ni Pablo sa verse 11, "You observe days, you observe months, you observe seasons," yung mga superstitions ng mga Diyos-Diyosan nila, doon nagiging alipin daw sila. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, alam niyo ba na ang ino-offer ng mga Judaizers, kagaya lang din ng mga pinaggagawa niyo nung bago kayo na kay Kristo. Bakit? Ano bang meron sa kautusan ni Moises? Ano bang meron doon? Hindi ba't ganun din? Ritual, seremonya, pag-observe ng months, pag-observe ng days. Hindi ba't yun din ang ino-offer ng kautusan ni Moises? So sabi ni Pablo sa kanila, huwag na kayo magpailalim doon kasi ganun lang din yun. Magiging alipin lang kayo muli nitong bagong pagtuturo na ito. So, ang sabi ni Pablo, huwag nyo nang hayaan yung maling pagtuturo na yan, nagpailalim kayo muli sa panibagong pang-aalipin. So, para sa atin, in closing, para sa atin, yung responsibilidad na ito, maraming pagtuturo po sa panahon natin ngayon ang umaatake sa kalayaan natin kay Kristo.
At isa sa mga kalaban ng kalayaan natin kay Kristo ay yung pagtuturo na tinatawag nilang legalism. Legalismo. At marahil, baka yung iba sa inyo, nanggaling din sa ganitong pagtuturo. Ang legalismo po, ang sinasabi po nito, in a nutshell, pwede nating ma-earn ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Pwede nating ma-earn. Yun ang tinuturo ng legalism. Sabi ni C.J. Mahaney, legalism daw is seeking to achieve forgiveness para mapatawad at seeking then to be justified before God and acceptance by God through our obedience. Sabi ni C.J. Mahaney, legalism is the height of arrogance and it is dishonoring to God. Bakit daw? Yung legalismo daw, ito daw ang pinakasukdulan ng kayabangan ng tao. Bakit? Kasi yung sinasabi ng tao sa legalism, sa pamamagitan ng ginagawa ko, pwede mo akong tanggapin, Panginoon. Yun ang sinasabi ng legalism. Pwede mo akong tanggapin. At yung pagtuturo na yan, kumakalat din sa iglesia. Paano siyang kumakalat sa iglesia? May mga iglesia nagsiset ng mga rules. Bawal to, bawal yan, bawal magpartalon, babae, bawal manood ng sine, bawal uminom ng alak, bawal ng... So itong mga rules naman ito, mga hindi naman masama, pero itong mga rules na ito, ginawa, ngunit hindi naman natin matagpuan sa salita ng Panginoon. Maganda ang layunin ng rules, pero dahil hindi siya nakasaad sa salita ng Panginoon, anong nangyayari? Nagiging pabigat para sa mga mananampalataya. Nagiging pabigat. Ang sinasabi po nitong mga legalist na nagtuturo, kung patuloy daw nating susundin yung mga rules na ito, mas acceptable daw tayo sa Diyos. Kung magko-conform tayo sa mga ganito. Kung hindi ka nanonood ng sine, kung hindi ka nagpapatalo, kung babae ka, kung hindi ka nagpapahaba ng buhok, kung lalaki ka, mas banal ka daw sa harap ng Diyos. Tapon po natin yung ganung pagtuturo kasi wala naman po sa salita ng Diyos yun. At ang nagiging cause, ako po, sabihin ko, produkto po ako ng ganung klaseng pagtuturo, na ang isip ko, napakabanal ko dati kasi unlike sa ibang mga churchgoer, naka-long sleeves ako, naka-takin ako, tapos, ang basya mo ng pagiging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, yung external na ginagawa ko. Kapatid, kapag gano'n ang pasyan mo ng external, ng pagkatanggap mo sa Diyos, nasa ilalim ka ng isang pang-aalipin. Remind natin lagi sa sarili natin na kung tayo itatanggapin ng Diyos, hindi ito manggagaling sa ginagawa natin. Tayo itatanggapin lamang ng Diyos, walang iba kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Walang iba. Wala na tayong idadagdag doon, wala rin tayong ipapawas. Ano pang nangyayari sa atin na nagiging legalistic tayo minsan? Pag may nakagawa tayong kasalanan, anong ginagawa natin? Sa halip na tumakbo kay Kristo, humingi ng pagpapatawad, anong ginagawa natin? Ay, kailangan mag-devotion ako ng mas madami. Kailangan mas masigasig ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Kailangan mas aktibo ako sa church. Pag ginagawa natin yon, naglagay na tayo ng malaking tuwang sa relasyon natin sa Diyos at saka sa atin. Kasi isang way lang naman tayo mapapatawad ng Diyos eh. Hindi naman sa devotions natin eh. Hindi naman sa kasigasiga natin eh. Napapatawad tayo, walang iba kundi sa dugo ni Kristo. So sana mga kapatid, mailayo tayo sa ganitong klaseng pagtuturo. Legalism.
At isa pa rin application natin, huwag tayong tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos natin. Sa kalayaan ay pinagkaloob niya sa pamamagitan ni Kristo. Wala tayong ginawa dun eh. Meron ba nagbayad dito para dun? Wala. It was all of grace. And therefore, praise and glory should be given to the one who is giving freely para sa atin. Sana yan ang tumulong sa atin mamaya sa pag-worship natin. Kung ikaw ay ligtas ngayon, tulungan tayo ng Diyos na pumuri sa Kanya sa kalayaan na ibinigay niya sa atin. Na walang bayad, all of grace. At ikatlong final application para sa mga kaibigan natin. Kaibigan, sana naging malinaw sa inyo. Kung ang tingin nyo sa kautusan, itong gagamitin yung parang bahagdan para step by step makapunta kayo sa langit. Sabi ng salita ng Diyos, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Walang taong tatanggapin ng Diyos dahil sasabihin niya na sinunod niyang utos. Kaibigan, kailangan mo si Kristo. Tapos na ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang puntahan mo. Yun ang panampalatayanan mo. At ikaw ay tatanggapin ni Kristo at magiging malaya kay Kristo. So, dyan po nagtatapos ang lesson natin. Sorry po, nag-extend tayo konti, pero may tanong po ba kayo bago po tayo mag-close sa prayer? May tanong po ba? So, dalawa lang naman po yan, pag walang tanong. Either naintindihan or hindi naintindihan. Sana yung isa, naintindihan. Manalangin na lang tayo. Let's pray. Salamat, dakilang Diyos, sa pag-aaral po ng salita ninyo at tunay nga na maitanim sa puso namin. Especially kaming mga tinubos po ninyo. Magamit po ito sa pag-worship po namin mamaya. Alalahanin namin yung dakilang gawa ni Kristo na siya'y nagpalaya po sa amin sa kasalanan at sa sumpa ng kamatayan. Samahan din po kami sa worship service po namin. Idalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.